Hello, everyone. Let's look at the past and live in the present with a sip of wine here on Rewind. And we know naman that we are on our Director Scott season where we invited some of the most esteemed and most respected directors on TV today. And ako nahahappy ako kasi yung nakasama natin ngayon. I am so blessed to have him. First time namin mag-i-interviewhan ng ganito. First time ko din siya talagang na-meet kasi for some reason, most of his shows naman I was able to go to the press conferences. Pero hindi ko siya masyadong nakakausap in ang interview. And sobrang big deal kasi lahat tayo, yung mga shows na dinirect talaga niya ay kumbaga pati na ng pop culture and ng TV viewing habit natin. And we are so excited na mas malaman pa ang mga kwento sa likod ng mga teleserye ito na considered ng classics on Philippine TV katulad ng Villa Quintana, Ana Karenina at Sana'y Ikaw na Nga. At syempre, alam naman natin na ang GMA ay number one lagi sa afternoon slot. Kaya aalamin din natin ang mga kwento sa likod ng mga sine novela at GMA afternoon prime shows sa kanyang ni Rex. So let's welcome first time here on Rewind, we have Direk Hill Tejada Jr. Hi, Direk! Hi, Kimpi. Maraming salamat. It's an honor to be invited at maraming salamat sa pag-consider sa akin. And uh, maraming salamat din po sa opportunity kung ano man na po pwede kong mai-share. And then, hello po sa yung mga televiewers at sa podcast. Nako, Direk, it's an honor for us na ikaw ay makausap, kasi ngayon nga, for me, bihira talaga na makapagkwentuhan sa inyo. Pag nabanggit pa lang yung mga shows na inyo talagang dinirect, super ringing a bell. Like talagang GMA, ganon. Yung classics ng GMA, mga tumatak ng GMA. I don't think magiging ganito din yung ganito ka-vast or ganito katindi yung storytelling ng GMA without the shows that you've directed na talaga namang tumatak. Pero syempre, umpisahan natin kung paano kayo nagsimula direct in the industry. Like ano ba ang mga una niyong mga ginawa before Yeah. plunging into directing TV shows for the network? Actually, I started as a production assistant. I was in third year of my communication arts degree at that time. Isa sa mga how would I say this? Medyo distant relative ko na for by one way or another, natulungan ko sa ibang bagay. Biglang nangailangan pala ng isang production assistant dahil at that time nagtatrabaho siya sa isang outfit. So sabi ko, nag-aaral pa ako. Ayoko namang ma-distract yung schooling ko kasi syempre gusto ko rin naman makatapos kasi syempre I grew up as an orphan. Namatay ang tatay ko when I was 6 years old. And I was brought up by my mother who is a teacher. May sibling ako who is also a lalaki. So kaming tatlo lang. So sabi ko, nakikita ko kung gaano kahirap yung buhay. Nasabi ko, ay hindi naman ako habang buhay na magiging mahirap or magiging pabigat sa kung ano man ang magiging kahinatnan ng buhay ko. So talagang gusto ko talaga makatapos at the time. So eventually, sabi nila, hindi okay lang 'yon mag-a-adjust kami sa oras mo kasi kailangan na namin ngayon ng isang production assistant. So sabi ko, paano ako magiging production assistant? Ang alam ko in theory, pero I never worked pa sa isang production. Meron akong understanding about production kasi at that time I have an uncle who's working with the GMA Republic Broadcasting Network at the time. So every Sunday nanonood kami kasama ng mga pinsan ko at saka pag basta isang weekend basta nanonood kami doon, it's either Saturday or Sunday, nanonood kami ng mga palabas nila Tito Germ, si Kuya Ay, si sino pa ba yon? Yun, basta yung student canteen ang naalala ko noon at saka Discorama, yung mga time na yon. So, aware ako na ito yung direction na gusto kong puntahan. Kasi isang ano ko, i-share ko din sa mga viewers natin, I started first year college, engineering yung kinuha ko. So parang sabi ko, Wow! oo, so sabi ko parang ang hirap ng math, hindi pala ganito kasimple. Katulad nung high school ka na yung algebra, ganun kasimple.
yung yung statistics na ganon. Pero turns out na sabi ko, parang this is not kasi parang I was not really inclined to to pursue engineering. So I shifted to communication arts, which thank God na parang dun yata yung yung linya ko na napuntahan, na sabi ko, pinagdasal ko din yon na sana yung pagsishift kong ito, nasa tama akong direction na pupuntahan ko, which binigay naman ng Diyos na yun nga, I landed my first job as a production assistant. And then after that, prior to ano pa ito to uh, it's a Revolution 1. So, at that time, merong isa pang outfit na nangangailangan ng production assistant. Sabi ko, parang hindi ko kakayanin sa schooling ko kasi very hectic. Mag-graduate na ako at that time. Eh, yung subject ko, nasa major na ako, tapos ang dami naming projects, may mga school plays. So, di ba? So, parang ang hirap i-manage kasi hindi naman ako ganun kagaling at that time dahil parang sasabihin natin na newbie lang ako. So, pero natuwa rin naman ako. Sabi ko, pag hindi ko to tinanggap, baka this opportunity might no longer come again. So, tinanggap ko, halo ko yung pag-aaral ko at saka itong trabaho. Kasi at the time, ang hirap, parang tinignan ko, ang hirap makapasok sa ganitong industriya. So sabi ko, I think since this is my calling, na sabi ko, binigay ng Diyos na nakapag-shift ako na walang problema. So sabi ko, i-take ko na itong opportunity na ito. And thank God, nagustuhan naman nila yung trabaho ko. Tapos, yun na nga, binigyan ako ng opportunity na maging production manager, maging assistant director, and then nabukas yung ABS, merong isang independent outfit na parang black timer na gumawa kami ng mga show sa ABS nung kakabukas pa lang niya, at ito nga yung Ana Luna. So, yeah, oo. So, thankful ako at that time, si Direk Gil Soriano, nakita niya siguro, sabi daw kasi, sila sabi ng mga kaibigan ko, ng mga kasama kong PA, uy, gusto ka ni Direk kasi ang sipag mo daw. Kasi ako, ayoko kasi tumingin ng trabaho na pagkailangan, kahit hindi inuutos, walang gagawa, gawin mo na. Parang ganun kasi ako. Hanggang ngayon, ganun pa rin ako eh. Na ayokong tinitingnan na merong nakatenggang trabaho. So, lahat tinutulungan ko, hindi ko alam kung by nature yon dahil probinsyano ka, di ba? Parang okay lang, wala namang mawawala kung tutulungan mo yung tao. So, nagustuhan niya ako. Sabi niya, oh sige, ano bang gusto mong gawin? Sabi ko, lahat gusto kong gawin. So, natawa siya. So, sabi ko, sige direct, kung anong gusto mong pagawa sa akin, aside from being assistant director, pwede akong gumawa ng kahit na ano. So, sabi niya, sige, uh, mag-unit director ka. Kasi kinukulang tayo ng pang-ere ng Ana Luna. Imbes na kumuha ako ng ibang director, ikaw na yon. So sabi ko direct, sige, thank you. At that time, maganda yung background ko na pinanggalingan doon sa dalawang shows ko na na-mention sa iyo prior to EDSA Revolution. I was given the opportunity to work with Orlando Nadres. So nakita niya siguro din doon. Yun nga nasabi ko, hindi ako tumitingin ng trabaho. Production assistant ako. Pero I was so keen na tumulong sa pagbabasa ng script. Minsan, correct, sabi ko, parang may problema po yata dito sa continuity. So siguro na-amaze siya sa akin kasi yung mga script, pinapakialaman ko. Kasi gusto ko nga makatulong, pero in such a manner na I go through a channel, not directly na makaapak ng tao. Kasi sabi ko parang may mali dito sa script na to. Pero hindi ko naman sinasabi na kung tama ako. Sabi ko, please correct me if I'm wrong. Ganon. So, nung nakita nga nila na may mga mali, may mga ganong so siguro na sila sa akin, sabi, halika dito, sumama ka sa editing. So, habang ine-edit yung mga yun, siguro dahil wala silang PA at that time, at the same time, ginagawa akong napag-uutusan, napapakisuyuan. So, doon ako namulat nung paano ang tamang direction, paano maging director, na tumatak na
talaga sa isip ko at that time. So talagang so thankful talaga ako sa Panginoon na I was lead to a, how would I say, group of people who are parang God sent in a manner na, di ba, binigyan ka ng tamang direction. Kasi at the time, walang school masyado ng paano maging director. Kailan lang na lang nag-offer Yes. ang mga mobile fund ng time na yun, wala at all talaga. So, you really have to go through a channel para maging director. So, yun. So, I was really trained at the time nung nagbukas yung ABS. So, and I was so thankful din to Tita Cory, Miss Tammy Quirino. So, yan po yung mga boss ko, si Mami Jo Gomez Santos. Yan yung mga immediate na ano ko, na naging boss na I was given an opportunity na siguro nakita din nila sa akin yung sincerity ko. Kaya lang at the time, that was 1992, 93. I was 91. Nakita rin ako ni Direk Maning Borlasa. Sabi niya, Phil, na-recommend ka sa akin dito sa ABS. O tulungan mo ako, ikaw ang assistant director ko. And a trivia for that, kami yung unang gumagawa ng episode ng Maalala Mo Kaya. Oh, From Nick yeah. Sarmienta, Robert Arevalo, Gina Morales, Ray Ventura, who else pa? Basta yan yung naalala ko. Akong assistant director ni Maning Borlasco nung time na yon. So siguro baka na-mention din ni Orlando Nagres na kung kailangan mo, Maning, na, oo, naalala ko na, sinabi ni Orlando Nagres. Sabi niya, Maning, kung kailangan mo ng assistant director, meron akong i-recommend sa'yo. So yun, so ako nga yung tinawag niya. So yun na, nagsunod-sunod na yung mga Mhm. ano ko noon. And then I was given opportunity na pag si Direk Maning hanggang alas 9 lang ng gabi, inuumaga ang maalaala noon. Tapos 2 days kami noon. Akong sumasalo sa kanya. So siguro ang dami naming episodes na pinagsamahan ni Direk Maning ng time na yon. And then I was given also an opportunity by Tita Cory to direct Mr. Cupido at the time while doing unit directing for Ana Luna. So ganun yung naging ano ko. And then I met Olive De Jesus from Viva at that time. Kasi syempre yung mga kinikita natin noon hindi naman sumasapat. Nagpunta pa ko ng maliit na outfit na nagpaparent ng mga equipment, ng mga ilaw. So during the time na na-meet ko siya, sabi niya, baka gusto mong lumipat ng Viva, gusto ka makausap ng boss ko. And that was 1994. So sabi ko, sige, okay din naman sa akin kasi yung time ko naman sa ABS nung time na yun, since I was a freelancer, wala naman kaming contract. Sabi niya dito, kausapin mo muna yung boss ko kung anong may offer niya, kung anong tapos saka kayo mag-usap, magsara kayo. So sa madaling salita, pumunta ako ng Viva. So I met Mr. Rene Balboa. He was the general manager of Viva Television at the time. Sabi niya, Direk, halika, dito ka na lang sa akin, ampunin kita. Sabi ko, sir, ano po bang gagawin natin? Hindi ko alam, kaampunin mo na kagad ako. So sabi niya, gusto namin na gumawa ano ng soap opera na ilalabas sa GMA. So sabi ko, okay. So sa madaling salita, nagkasara kami, nagkaayos kami. So sabi niya, kontratahan kita. Sabi ko, sir, ako may isa akong salita. Kahit hindi mo ako bigyan ng contract, pag sinabi mo kailangan mo pa ako, nandyan ako sa'yo. So yun yung word ko sa kanya. So sigurado ka hindi na kita ko kontratahan, sabi niya. Hindi na sir, sabi ko, sa'yo na ako. Since maganda naman kayong kausap at maayos naman tayo lahat. So sabi ko kung ano yung kunting demand ko, mapagbigyan mo at okay naman tayo, di go tayo. So sa madaling salita, doon ipinanganak yung Villa Quintana. Yan na. Yun pala yung sinasabi nila nung time na yun. Mhm. And that was patapos or 1994. Oo, 94. And then pagpasok ng 95, doon na inumpisahan. Kasi Mhm. yun na, nag-pre-prod na kami noon. Na-meet ko na si RJ. Pero
parang alam ko na kasi way back si RJ at saka si Jeffrey Hetorian, matagal ko na silang kaibigan sa Viva. So, while I was in ABS, I was moonlighting then pala, which I forgot to tell you, na I was moonlighting as a production manager sa Viva. Mhm. And that was my first job, yung Viva Spotlight. Ang director namin noon si Derek Joel, who is my kumpare din. Mhm. So, doon, nakita rin niya na masipag ako at nagbabasa ako ng script. So, yung assistant director, kaibigan ko rin, si Tita Jean Rose Simpson, sabi niya, o sige na anak, sabihin mo na nung kidirect. Kasi at that time, si Tita Jean medyo matanda na. So, sabihin mo na doon kay Direk na nag-usap na tayo. So, sa madaling salita, ako yung kausap madalas ni Direk Joel noon. So, Direk, ito, latag natin, ito daw, ito na. Sabi niya, sige na, okay na yan. Go na tayo dyan. So, at that time, ang hirap-hirap ng communication. Paano ba kami noon? Parang pakit bell? Parang ganon. Wow, So, di ba, grabe. magpapa-approve ka ng location sa director, hahanapin mo pa siya, parang ganon. So, ang hirap ng Mhm. ano nun. So, ngayon, sabi ko, kailangan siguro mag-devise tayo ng pinakamadaling paraan. So, si Jeffrey Heturian, siyang production designer. So, sabi ko, Mother, sa'yo ko na ipapa-approve to. Ikaw na mag-contact ni Direk. Hindi, sabi ni Direk sa akin, pag okay na sa akin, okay na yan. So, parang napadali yung trabaho ko. Doon ko nga na-meet nga si RJ kasi Jeffrey and RJ was living in the same house, parang isang apartment na nag-share sila ng mga friends nila. So, I frequent their place. So, doon ko na na-meet si RJ na nasa creative sa department. And then, doon ko rin nagulat nga ako na siya rin pala yung magsusulat din pala nung Villa Quintana nung Mhm. nag-meeting na kami. Kasi pinatawag nga ako doon ng mga boss na sabi niya, direct gagawa tayo ng ganito. Si RJ ang magsusulat. So, at that time, si RJ, di naman nagsasabi sa akin na meron palang project na I was being considered na magdidirect noon. So, nagkagulatan kami nung time na yon kung tama yung ano namin. Basta nasa meeting kami noon na pinakilala ko ni Mr. Balboa na galing nga ako sa ABS na nasa Viva na ako ngayon. Mhm. Although nagpaalam naman ako kay Tita Malo at that time. So, and pag-alis ko ng ABS, hindi na po kami nagkita. So, doon yung unang meeting namin ng na nalaman ko na si RJ pala yung magsusulat ng Villa Quintana as concept din Mhm. pala niya yun. Yun. Yon. Direk, Ang it's a haba. trivia ha, na hindi, ang ganda nga po na na-share nyo kasi trivia, ako, all the while, I thought you were really parang, yung all throughout, you were with GMA talaga. Kasi nga, most of your shows talaga were with Yes. GMA. I didn't know that you were with ABS for a time. And it was the Yeah. pilot episode of MMK pa. And another iconic show, which was Ana Luna, that you were Yes. doing with them. Pero sa MMK Direct, with that first episode, parang ngayon lang kami nakarinig ng anecdote of someone who was part of that iconic moment on TV, no? Anything that you can remember shooting that episode with Romnick and Sir Robert Arevalo, or basta within that episode. At saka si Eh, Vina nandun, naka-work nyo yes. ngayon, di ba? Oo. Actually, it was so ironic na I was the one who assisted Direct Manning at the time sa maalala mo. Kaya, yet, nasa GMA ako and I was doing magpakailanman din. Oh And the last yeah. episode, yes, the last episode that I did, si Romnick din yung bida namin. Pero siya as a father na. Doon sa maaalala mo kaya, anak siya. Anak siya. So, di ba, yung twist of fate at saka Yes. yung journey, na tatay na siya ngayon. At the time, isa siya, anak siya ni Robert Arevalo. Di ba? Parang yung ganun yung, ano. Anyway, nung time na yon sa maalaala, siyempre assistant director ka, focus ka doon sa paano tatakbo yung production paano tatakbo yung shooting So, kasi hindi ako machika sa mga artista hanggang ngayon talaga, GMP. I mean, pag nasa set talaga, I just say hi, hello. And then minsan, kontang kwentuhan, pero most of the time, nakafocus talaga ako. Kasi I wanted to accomplish my obligation. Kasi sabi ko, ang ano ko is,
may time naman tayo para magsikahan after taping. Pero dito sa trabaho, gawin natin. Then pagkatapos, saka tayo magkita-kita. At saka doon natin na pag-usapan. Kasi pag inumpisahan mo ng chika kasi sa set, I mean, ang bagal eh. Yan ang pinaka-hate ko sa lahat talaga. Kaya as much as possible, siguro sasabihin ng ibang artista ko, very indifferent ako. Pero hindi eh. I was so friendly with them. Yet, I just wanted to, to fulfill my obligation and at my, yung task sa akin bilang director na tapusin ko yung trabaho doon at a given time, di ba? So, going back nga doon sa maalaala, ang title ng episode namin noon is Rubber Shoes. Yes, cover Oo, yun shows. yung first episode na ginawa namin. And parang pina-approve pa yata yun bago emere. Pero at that time, after nung ginawa namin yung Rubber Shoes na yun, may iba pang director na gumawa. I mean, at the time, yung mga, natin yung mga kilalang director natin, they were given a task to direct maalaala mo nga nung time Mhm. na yon. So, recently ko lang naalala na si Dina pala, siya pala yung partner ni Romnick doon. Pero kaming dalawa ni Romnick, alam namin na nanggaling ako sa maalaala. Yeah. Kaya very close kami hanggang ngayon ni Romnick. Kasi at the time, Mhm. yun nga, I was just starting then. So, syempre, Romnick na yun nung time na yun, di ba? So, Yes. yun. Nakakatuwa naman yung maalaala. Pero kaubagahan talaga kami noon. Wala kaming inuuwing maaga noon. Talagang pag call mo ng alas 6 ng umaga, uwi ka talaga ng umaga, bibihira kang uuwi ng madilim pa. Mm. Oo. Like, I'm sure ang dami mong ginagawa, so I don't know if you've seen, but that's on YouTube, that episode. Talaga. Naka-upload, yes, yung rubber shoes. Sige So, nga, kung gusto hanapin niyong ko nga yun. balikan, di ba? Oo, Diyos ko, parang dyan sa akin yun. Pag binalikan ko yun, yung memories na yun. Sige Mhm. nga, silipin ko nga siya. Silipin niya direct. Oo. Okay, so yan, napag-anuhan na natin ang background mo, Direk Hill, no? And naitawid mo na din doon sa talagang isa sa mga pag-uusapan nating shows. At ito na yung inyong first era ng inyong directing talaga, the Viva TV part of your directing career. At ang dami niyong nagawang parang sobrang dami niyo. Most of the shows yata or drama series ng Viva, kayo ang nag-helm, di ba? But of course, ang iconic was Villa Quintana because it's the first. So, anything that you can remember, direct, na you were part of it, na ginagawa or pre-production, sineset up ang Villa Quintana, especially na first primetime show ito in years, di ba? Yes, oo, totoo yan. So, at the time, ang intindi ko, ang pagkakasabi sa akin ni Mr. Balboa, sabi niya, direct prime time ito. Pero, this is, kasi ang news nun is parang 6 o'clock yata. Ito, Yes. lalabasan niya, after the news. So, I think, if I'm not mistaken, 6:30 siya lalabas. Mhm. So, parang may news ng alas 6 ng gabi and then after that, parang Villa Quintana. Pero I'm not sure it's either Villa Quintana first or yung news. So, basta Parang nandiyan yan sa after plot na direct. yan eh. Parang Yeah, after. oo. Yes, oo. So, sabi ko, sa isip ko, napakalaking task na binigay sa akin ng Viva. So, na-explain na rin naman sa akin ni RJ kung ano yung concept ng kasi to tell you frankly, parang ang sarap ng buhay noon in terms of creative process ng paggawa ng isang TV show. Hindi ganun kakomplikado as compared today. Kasi ngayon, ang dami mong dadaan ng proseso, ang daming dadaan ng tao na magbabasa ng script, ang daming time na i-revise mo. Nung time namin ni RJ, kapag nag-usap kami, sabi niya, Dire, G, actually, yung yung palayaw ko is G, yan ang tawagan namin. Sabi niya, G, ito yung kwento ko. Sabi niya. Sabi ko, RJ, baka sa akin halos okay sa akin yung lahat ng binigay niya. Kaya lang, siyempre, di ba, may visualization din ang director na kailangan ito yung direksyon at saka yung kailangan natin gawin. Napakadaling kausap ni RJ. Napaka-sensible na tao at napaka-understanding. Kasi nakikita niya yung point of view ng director.
kung saan ako nanggagaling, bakit gusto ko ah, idagdag ito, minsan i-slow down natin sa part na ito. Sobrang, kumbaga sa match made in heaven kaming dalawa. Kaya ang dami naming shows na napagsamahan over the years. Kasi nga parang nag-gel kami kaagad na we knew each other kaagad eh. Kung ano yung gusto niya, sabi ko, parang tama ba? Ito ba yung gusto mo mangyari? Ay, oo, yan nga yun. So, di ko alam kung parang hindi naman kami nag-usap prior to that. Minsan ipipresent na lang niya sa akin. So, sabi ko, okay sa akin. Pero sabi ko, sa point of view ko, magdagdag tayo as a director. Ito yung nakikita ko para mag-work yung mga ganun. Kasi minsan, ang daming mga imposible na alam mong hindi totoong nangyayari. Pero sabi ko, pwede ko bang gawin ito ng mga ganitong proseso? So, napakadali niyang kausap. Going back doon sa Villa Quintana, ang mga isang naalala ko noon, launching ito ni Donna Cruz. Wala pang Kim De Yes. Leon sa picture. So, Mhm. ang daming kinoconsider na artista, kung hindi ako nagkakamali. Ang dami sa stable ng Viva na pinagpilian. Pero we ended up with Kim P, which I was so thankful na napunta kay Kim P. Kasi the role of Isagani, nabigyan niya ng justice at ito yung nakapagpanalo sa kanya ng best actor niya sa PMCC. At the Wow. same, yes, in the same, the following year, si Joel Torre naman, Best Actor. If I'm not mistaken, yung Villa Quintana sa second year niya yata sa pagtawid ng 1996, doon naman siya na-recognize as the Best Drama Series. So, kung hindi ako nagkakamali pero parang ganun yung ano namin. And all my actors were nominated by one way or another. Kasi ang dami namang drama noon na kalaban namin sa ABS nung time na yon, nung lumipat na nga ako. So, ang dami namang na-consider noon na artista yon. And I have the Tony Mabesa pa. So, siyempre, being a newbie director, sobrang challenging yun sa part ko. At the same time, pressured. Kasi ang gagaling ng mga artista mo eh. May Joel Torre ka na. Tapos meron ka pang Tony Mabesa, meron ka pang Carmen Enriquez, may Isabel Vivas ka pa. I mean, may Chanda Romero ka pa. Yeah. So, parang talagang, I mean, yung ano ko rin siguro, yung knowledge ko was put into test with that project. Sabihin na natin dahil at the time, bago pa lang ako. I mean, pero I was so thankful din sa kanila kasi they're being supportive. Kasi sa Mhm. akin lang naman, sabi ko, in-explain ko sa kanila na sabi ko, ito yung vision ko sa show na ito. Di ba? So this is my first directorial job and this is my vision for this project. I want Donna and Kimchi at the same na maging highlight natin. Sabi ko, alam ko magagaling ko yung mga artista pero let's give the support to these two young generation actors. Kasi sila yung binibuild up ng Viva. Yeah. And we are competing with ibang prime time shows at the time. So, let's help them para at least makuha natin yung gustong direction na sinasabi ni Boss Vic na maging instant star si Donna at saka si Pimpy, which sa tingin ko, na-fulfill namin yon Yeah. dito sa Villa Quintana. Kasi at that time, sumunod-sunod na yung mga projects nila na kami na ang nakikiusap doon sa production ng Viva Films na, uy, schedule namin yan, pakawalan nyo na kaagad ng maamin dahil may tuhog pa yan dito sa amin. Yung mga ganon. Kasi at that time, pag putok ng Villa Quintana, sumunod-sunod na yung mga projects nila. So, si Dodona is doing, I mean, dalawang pelikulang nilalagarin niya. Si Kim T, meron ding pelikulang ginagawa. So, at that time, twice a week lang ang taping namin noon. Parang Monday and Wednesday lang. Eh, minsan, nanggagaling sila sa weekend na shooting. Pagdating sa amin, kawawa yung artista, pagod, iyak, Mhm. di ba? So, parang kami yung nagsasuffer, yung Villa Quintana nagsuffer after nung time na naging hot cake na silang dalawa, yung Villa Quintana ang nagsasuffer na ng scheduling sa kanila. Mm. So, yun lang pakiusap lang talaga namin sa kay Boss Veronic na sabi ko, wag naman sasagarin yung mga bata kasi pagdating dito sa TV, medyo haggard na sila.
So yun lang yung ano namin, which it was remedied naman right away na ano, pero at the time, they really enjoyed talaga yung kasikatan nila after Villa Quintana. Wow, Yun. grabe. Oo nga, direct. Kasi parang naalala ko si Don, napakadaming pelikula na talaga nun, di ba? Na sunod-sunod-sunod. Tapos ginagawa pala niya Oo. tong Villa Quintana. Yes, oo. Actually, Villa Quintana was her stepping stone to stardom. Kasi at that Mm-mm. time, she was recognized as a singer, never Yeah. as an actress or an actor, di ba? So dito Mm-mm. siya nahasa yung mga pag-iyak niya. So yun, very cooperative na si Donna pag may motivate mo. Until such time na unti-unti pinakakawalan ko na. Kasi at the time, mag-uusap kami dalawa, yung mga weakest point niya, kung saan siya, ano. And eventually, ganun din si Kimpi, kinakausap ko yan bago yung mga malalaking eksena. Kasi remember, ang ka-eksena niya, Chanda Romero, Ben Medina, Mia Gutierrez, di ba? Mhm. So, sa part naman ni Donna Cruz, ang ka-eksena niya, si Tony Mabeta, si Carmen Enriquez, si Isabel Rivas. So, di ba, pag tinignan mo, mga veterano, Yeah. pero at that time naman sabi ko, as mentioned earlier, na pinakausap ko naman sila na sabi ko, let's give the support to these two young actors Mm-mm. para lang sa ganun, they could, attain the stardom that was because, visioning, dito sa dalawang batang ito. Mhm. So, yun. Direct in Sir RJ's episode about Villa Quintana with Rewind also, na-mention niya nga na talagang magkakapelikula dapat sana ang Villa Quintana, di ba? But unfortunately, it was shelved or it did not happen. So, Oo. ikaw, Direct, what was your, anong tawag dito, experience or anything that you can remember about that na nanghinayang ka ba or nagulat ka rin ba na hindi siya natuloy? Kasi nga, yung story niyo was open-ended and now it became one of the most unforgettable endings on TV kasi nag-uumpisa ang mga drama nun tapos ang uso it's always happy ending pero yung sa inyo namatay ang parehong bida Yes. because Romeo and Juliet naman din Romeo yung and kwento Juliet yung nila. concept talaga. Yeah. Exactly, oo. At the time, since putok na yung pangalan doon na Cruz Quinte de Leon, at saka si Joel noon, naglalagari na rin. Mimumbaki na siya noon at sa Baguio Mhm. ang shooting. So kami na talaga yung nagsasuffer, no? Pero at that time, dumating yung Mexican na telenovelang si Marimar. Marimar. Ayun. Yes, So parang doon Marimar. na nag-start yung yung hindi ko alam kung nanawa na yung tao or na-compare yung pacing ng local TV shows compared dun sa Mexican na dumating dito napaka-fast-paced ng takbo ng kwento. So, siguro at that time, when Villa Quintana was about to end, doon naman naisip ni Boss Vic na magawa ng pelikula. Kinausap po nila ako na sabi niya direct, meron tayong segue after ending ng pelikula after ng TV show natin, may pelikula kaagad tayong gagawin. So, parang may foresight na si Boss Vic no na parang 2 months bago mag-end, kinausap na ako na gagawa ng pelikula. And then right away, siguro in a week's time, may script na kaagad si RJ. Pinakita na sa akin ng production, yung budget, how many shooting days and everything. So kasado na yon. After 1 week, parang di ko alam sinabi sa akin na sabi nila hindi na daw matutuloy. Hindi ko alam kung anong internal reason. I was not privy at that time. Pero kami ni RJ, nag-iisip siya kung anong gustong ending. So, naisip ko nga, sabi ko, magsisindi sila ng kandila, hingi sila ng tawad. So, sabi ko gusto ko ganun sana yung ending para at least mamamatay sila dahil sa sobrang pressure ng mahirap at mayaman na talagang pinaglalayo sila dahil hindi nga pwede sa part ni Isabel Riba, ni Joel Torre at saka ni Don Manolo na ang pagkakaalam niya na si Lynette, apo niya, magkapatid silang dalawa. Yeah. Maliban sa magkaaway yung pamilya nila. So yun yung premise ng kwento. Pero later on, it was revealed na si Lynette is hindi niya totoong ama si Robert Quintana.
So yun yung premise. Kaya doon nagdodwell si Don Manolo na hindi pwede magpakasal ng magkapatid. Di ba? So until Yes. such time na na-reveal yun na sabi ng dalawa, kailan since hindi tayo pinapayagan natin ng mga magulang natin, might as well, ginawa ko pa yon sa isang chapel na puro puno ng kandila. Yun ang ending nun. Kakaiba yung ending na yan ng Villa Quintana. Like, parang wala. Kasi even the remake, hindi na ganun yung ginawa nila Sir RJ, di ba? Pinagkatuluyan na Yes. nila si Lynette at Isagani Oo. at completely Oo. hindi magkadugo. Parang iba talaga yung magulang ni Lynette. Ganyan. Yes. Pero ito, Oo. hindi pa rin siya makalimutan ng mga tao, di ba? So, at least kahit may hindi natuloy na project, meron pa rin naman naging tatak ang Villa Oo. Quintana talaga. Ang sumunod kong project sa Viva was the Viva Spotlight. Pumasok yung Ana Karenina after nung after nung Villa Quintana. Kasi Yes. ito naman naging launchpad ni Antoinette Tos, ni Sunshine Dizon at saka ni Kim De Los Santos. Sa concept yata ni RJ noon, parang merong dapat magkiklaim pang parang iba pang Ana Karenina. Parang nakakalungkot lang tingnan na it all started as ang ganda-gandang premise mo, tapos then nalabas natin, unti-unti nawawala yung mga bida mo. Ako, among the three, ang nag-shine talaga doon, si Sunshine sa Anne Karenina. Nakakatuwa din sa kabilang banda na si Anne started na bulol, di ba, magsalita kasi galing sa Australia. Direct, para makapagpatagal kayo ng show na 6 na taon na imagine nyo, wala na kayong mga bida nyo, pero umi-air siya, di ba? Kasi ngayon malabo nang mangyari yun. Another iconic character, si Naida, played by Zarina Lopez de Leon. Siya na yung ginawa niyong bida kasi nag-disappear na yung tatlong bida. Kumbaga nag-move on na sila. So si Naida na ang kailangan yung gawing bida. Yun nga yung sinasabi ko, na yung second lead namin, siya na yung naging bida. Ano lang siya, guesting lang dapat siya na maging triangle ni Polo at saka ni Sunshine. But eventually, nagkaroon siya ng sariling buhay, nagkaroon ng sariling pamilya, na idikit na doon, so umikot yung kwento. May bukas pa was one of the programs that was na ipanganak. Ang swerte ko rin na nakasama ko dito sa May Bukas pa si Sher Hill, Dina Bonavi, Albert Martinez, Celia Rodriguez. Doon naman sa Chera Sangre ko, Sarito Solis, Jennifer Sibilla. And there's this little shining star sa Viva, si Mumay. Mumay, yes! Andun yung pressure kasi you're working with the big stars ng Philippine cinema.